Nakilala ko ang bago kong asawa at ang kanyang bunsong anak, pero hindi ko inakala na may kakaibang tinataglay ang batang iyon. Isang lihim na matagal nang nakatago sa dilim, isang sumpa na nagbabanta sa aming buhay. Paano kung ang pinakamalapit sa iyo ay may madilim na kwento na hindi mo kayang unawain? Tara, samahan mo ako sa isang kwentong puno ng takot, pagtataksil, at isang kakaibang laban para sa pag-asa. Hanggang saan kaya aabot ang aming pamilya sa harap ng mga aninong sumusubok sirain kami? Huwag kang bibitiw dahil dito magsisimula ang isang kakaibang kwento ng buhay at kamatayan. Sa isang liblib na baryo sa Pilipinas, may bagong silang nabuhay na nagdala ng kakaibang dilim sa tahanan namin. Ako ay kasal sa isang babae na mailihim na hindi ko maintindihan. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at ang hangin ay malamig, narinig ko ang mga bulong na tila nagmumula sa loob ng kwarto ng anak namin. Dahan-dahan akong lumapit at sa pagpasok, ang aking mga mata ay nabigla sa nakita. Ang bata, na dapat ay inosente, ay may mga mata na kulay abo at tila walang kaluluwa. Hindi ito ang munting anghel na akala ko noon. Habang pinagmamasdan ko siya, biglang kumilos ang kanyang mga kamay na parabang may sariling buhay. Narinig ko ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig, mga salita na hindi ko maintindihan pero puno ng galit at sumpa. Ang hangin sa kwarto ay naging malamig at ang mga anino sa paligid ay nag-iba ng hugis. Nakaramdam ako ng matinding takot, pero hindi ako makatakas dahil tila may puwersa na humawak sa akin. Alam ko, may kakaibang nangyayari sa anak ng asawa ko. Araw-araw, mas lalong lumalala ang mga pangyayari. Mga bagay na nagliliparan sa paligid, mga iyak na walang pinagmumulan, at mga marka sa katawan ng bata na parang tinusok ng mga tinik. Nagsimula akong magtanong sa mga matatanda sa baryo, at doon ko nalaman ang isang lihim. Ang asawa ko pala ay may kaugnayan sa mga aswang, at ang anak nila ay tinakpan ng sumpa ng madilim na kapangyarihan. Ang hustisya sa aming lugar ay bulag, at ang mga taong nasasangkot sa ganyang kapangyarihan ay hindi kailanman napaparusahan. Dahil dito, ako ay nagpasya na harapin ang katotohanan gamit ang sariling tapang at lakas. Ngunit sa bawat hakbang ko, nararamdaman kong mas lumalalim ang dilim na bumabalot sa amin. Isang gabi, habang naglalakad sa gubat sa likod ng aming bahay, naramdaman ko ang malamig na paghinga sa aking leeg. Sa paglingon ko, isang aninong may pulang mga mata ang nakatingin sa akin. Ang boses nito ay hindi tao, puno ng put at hinanakit. Sabi nito, hindi ka dapat nakialam. Ngunit kahit natatakot, hindi ako tumigil. Alam kong kailangang iligtas ang bata mula sa sumpa, kahit pa ang kapalit ay ang aking sariling buhay. Sa huli, ang tanong ay, hanggang kailan ko tatanggapin ang isang buhay na puno ng takot, pagtataksil, at mga nilalang na hindi natin maintindihan, habang unti-unti akong lumalapit sa anak, ang kanyang mga mata ay nagbago. Mula sa malamlam ay naging apoy na naglalagablab. Narinig ko ang kanyang tinig, hindi na bata, kundi malamig at puno ng panggigipit. Umalis ka na, hindi ka karapat-dapat dito, ang sabi niya. Ngunit hindi ako umatras. Habang pinipilit kong hawakan siya, ang hangin sa paligid namin ay biglang bumilis, parang bagyo sa loob ng maliit na gubat. Narinig ko ang mga kaluskos ng mga sanga, tila may mga nilalang na dumadapo sa paligid namin. Ang dugo ko ay naging malamig at ang aking mga puso ay tumitibok ng mabilis. Dito ko naintindihan na hindi lang bata ang kinakalaban ko, isang mas malakas at mas madilim na puwersa ang nasa likod niya. Isang puwersang matagal nang nagbabantay sa aming pamilya, nagtatago sa mga anino ng lumang alamat. Lumapit ang anak ko sa akin, at sa isang iglap, ang kanyang anyo ay nagbago, ang kanyang mukha ay naging isang aswang, na may matutulis na pangil at mga matang naglalagablab sa dilim. Hindi na siya ang anak ng asawa ko, kundi isang nilalang na nagdadala ng sumpa at pighati. Ang kanyang tawa ay nagdulot ng panginginig sa aking buto. Sa gitna ng gubat, nagpasya akong lumaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa kalayaan ng anak na iyon mula sa madilim na kapangyarihan. Ang laban namin ay hindi lamang pisikal, kundi espiritual, puno ng luha, takot at pag-asa. At sa kabila ng lahat, ang tanong ay nananatili, makakalaya pa kaya ang anak na iyon mula sa kanyang kapalaran? Habang lumalaban kami sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang init ng apoy sa puso ko, ang pagnanais na iligtas ang batang iyon mula sa sumpa. Hindi ko alintana ang sakit at takot, ang mahalaga ay ang kanyang kaligtasan. Sa bawat sigaw ng aswang na anak ko, mas tumitindi ang galit at lungkot ko. Biglang bumukas ang lupa sa aming harapan,
tila isang bangungot na galing sa pinakailalim ng impyerno. Mula sa kailaliman, lumitaw ang isang matandang albularyo na maihawak na itim na krus at mga halamang gamot. Sumigaw siya ng mga dasal at ritual na tila lumalaban sa puwersang nagbabalot sa bata. Nararamdaman ko ang hangin na unti-unting humupa at ang mga matang apoy ng anak ko ay nagbagong muli, ngunit hindi pa tuluyang nawala ang dilim. Inilapit ng albularyo ang mga kamay sa aking anak habang ang paligid ay naging payapa, ngunit puno pa rin ng hiwaga. Sinabi niya, ang laban ay hindi pa tapos, ngunit may pag-asa pa. Nang maglaon, iniwan kami ng albularyo na may babala, ang sumpa ay malalim at hindi basta-basta mawawala kung hindi ito aalagaan araw-araw. Bumalik kami sa bahay, pero ang katahimikan ay naging mabigat, puno ng pangamba. Alam kong ang anak na iyon ay iba na, at kami ay patuloy na haharap sa mga anino ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ako titigil sa pag-asa na isang araw, ang liwanag ay muling sisikat sa aming tahanan. Araw-araw, nagbabantay ako sa bawat kilos ng anak namin. Sa kanyang mga ngiti, may bahid pa rin ng malamig na anino na hindi ko maalis. Minsan, sa gitna ng gabi, naririnig ko ang kanyang bulong, mga salitang lumalampas sa aking pangunawa, puno ng misteryo at takot. Hindi ko alam kung ito ba ay dasal o sumpa. Sa bawat pagsikat ng araw, nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala ko bilang ama at asawa. Hindi ko magawang iwanan siya, kahit pa ang takot ay palaging kumakapit sa aking puso. Ngunit sa likod ng lahat, may isang katotohanan na kailangang tanggapin, ang buhay namin ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang anak na ito ay hindi lamang tao, kundi isang daluyan ng mga puwersang hindi nakikita ng karamihan. At sa kabila ng madilim na kapalaran na bumabalot sa kanya, naniniwala akong mailiwanag pa ring naghihintay. Liwanag na magpapalaya sa kanya mula sa kadiliman at magbibigay ng kapayapaan sa aming pamilya. Hanggang sa araw na iyon, ang aming kwento ay patuloy na isusulat sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Ngunit isang gabi, habang ako ay natutulog, may malakas na kumatok sa pintuan ng bahay namin. Dumating ang aking asawa, basang-basa sa ulan, dala ang anak namin na tila walang malay. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kakaibang ningning, hindi ang dating inosenteng liwanag, kundi isang malamlam na apoy na puno ng sakit. Mabilis niyang hinawakan ang aking kamay, at sa kanyang paghinga, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumalubong sa akin. Hindi ko na siya makontrol, ang bulong niya, puno ng takot at pagkasindak. Sa loob ng bahay, ang mga alaalang matamis ay unti-unting naglaho, napalitan ng mga pangyayaring puno ng takot at pagdududa. Parang may mga mata na palihim na sumusubaybay sa amin, naghahanap ng pagkakataon para sumalakay. Ako, bilang ama, ay pilit na naniniwala na may paraan pa upang iligtas ang anak na iyon. Ngunit habang tumatagal, ang linya sa pagitan ng tao at ng nilalang sa anak namin ay nagiging malabo. At sa kabila ng lahat, ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa aswang, kundi sa katotohanang kailangang harapin, ang pagkabigo ng hustisya sa mundong ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang sugat sa aming puso. Ang baryo na dating tahimik ay puno na ng usap-usapan at takot. Maraming naniniwala na ang anak namin ay dala-dala ng sumpa ng mga ninuno ng asawa ko. Hindi na kami tinatanggap ng ilan, tila kami ay mga itinakwil. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa sala, naramdaman ko ang malamig na haplos sa likod ng aking leeg. Bigla kong nilingon ang paligid, ngunit wala akong makita. Ngunit ang hangin ay nagdala ng isang tinig, mahina at puno ng pangungulila. Iligtas mo ako, ang sabi nito, na tila nagmumula sa anak namin. Doon ko napagtanto na hindi siya ang tunay na kaaway, kundi ang mga puwersang nagbihis ng kanyang anyo. Ang tunay na laban ay ang pag-asa at pagmamahal na magtatagumpay laban sa dilim na bumabalot sa amin. At sa kabila ng takot, patuloy akong maglalakas loob, dahil sa puso ko, naniniwala ako na ang liwanag ay magwawagi sa huli. Isang gabi, habang nakatitig ako sa dilim, biglang bumukas ang pintuan ng bahay namin ng walang hangin. Pumasok ang anak namin, ngunit hindi siya ang bata na kilala ko. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, at ang kanyang mga galaw ay mekanikal, tila kinokontrol ng isang malakas na puwersa. Lumapit siya sa akin ng walang emosyon, at sa kanyang mga labi, umalingaw ang mga salitang hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang malamig na hangin na pumaligid sa amin, at ang mga anino sa sulok ng silid ay tila gumagalaw, naghahanap ng biktima. Sa puntong iyon,
alam kong kailangan ko nang harapin ang pinakamadilim na bahagi ng kwento, ang lihim na matagal nang itinago ng asawa ko at ng kanyang pamilya. Ngunit higit sa takot, naramdaman ko ang isang kakaibang tapang na lumalakas sa loob ko. Hindi ko papayagan na ang anak ko ay tuluyang mawala sa kadiliman, at gagawin ko ang lahat para iligtas siya, kahit pa ang kapalit ay ang aking sariling buhay. At sa gitna ng dilim, nagsimula ang tunay na labanan, isang laban ng dugo, sumpa, at pag-ibig na magtatakda ng kapalaran namin. Habang naglalaban kami sa pagitan ng liwanag at dilim, naramdaman ko ang matinding kirot sa aking puso. Ang bawat suntok ng anak ko ay parabang dagok ng kapalaran na matagal na naming tinatanggap. Ngunit sa kabila ng kanyang mga galaw, naramdaman ko pa rin ang mga sandali ng pagkabata niya, ang mga halakhak, mga yakap, at mga pangakong kailan hindi magbabago. Pinilit kong tawagin ang kanyang tunay na sarili sa pamamagitan ng pag-awit ng mga dasal at kwento na minsang binasa ko sa kanya bilang bata. Unti-unting nagliwanag ang mga mata niya, at ang mga kamay na dati ay tila bakal, ay nagiging malambot na parang ulap. Sa mga sandaling iyon, nagkaroon kami ng pagkakataong muling magkaintindihan. Ngunit ang laban ay hindi pa tapos, ang sumpa ay patuloy na nagbabanta sa aming kapayapaan. Ngunit hindi ako susuko. Sapagkat sa puso ko, ang pagmamahal ay mas malakas kaysa kahit anong dilim na bumabalot sa aming buhay. At hanggang sa huling hininga, ipaglalaban ko ang anak ko, ang tunay na anak ng puso ko, mula sa anumang puwersang nais siyang wasakin. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, naramdaman kong may kakaibang presensya sa aming bahay. Lumabas ako sa kwarto at nakita ang anak namin na nakatayo sa gitna ng sala, nakatitig sa isang sulok na tila may nakatago. Lumapit ako at bigla siyang humarap sa akin, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng malamlam na liwanag. Hindi mo kami kayang sirain, ang sabi niya, na hindi na parang isang bata, kundi isang nilalang na may kapangyarihan. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong bahay, na para bang naglalaman ng banta at kalungkutan. Narinig ko ang mga hakbang sa likuran namin, mga anino ng mga nilalang na dati kong kinatatakutan. Ngunit sa halip na matakot, pinilit kong maglakad patungo sa anak ko, hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, hindi ka nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago, ang isang malakas na puwersa na unti-unting bumabalik sa kanya, nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. Alam kong ang laban ay hindi pa tapos, ngunit sa paghawak ng kanyang kamay, may pag-asa pa. At sa puso ko, naniniwala akong kahit gaano man kalalim ang kadiliman, ang pag-ibig ay palaging mananaig. Habang hawak ko ang kamay ng anak namin, naramdaman ko ang init na unti-unting bumabalot sa amin. Ang malamlam na liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng tunay na ningning. Sa likod ng mga anino, narinig ko ang isang malakas na sigaw na nagpapalaya sa mga nilalang ng dilim. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay, ngunit ang hangin ay puno ng bagong pag-asa. Ngunit alam ko, ang laban ay hindi pa tapos, may mga sugat na kailangang pagalingin, mga takot na kailangang harapin. Ang anak namin ay may dala pa ring mga alaala ng madilim na sumpa, ngunit sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang kanyang tunay na pagkatao. Ako bilang ama ay patuloy na magmamahal at magtatanggol sa kanya, kahit ano paman ang dumating. Dahil sa mundong puno ng dilim at lihim, ang pag-ibig at tapang ang tanging ilaw na maggagabay sa amin. At sa kwentong ito, ang tunay na aswang ay hindi ang nilalang na nagdadala ng takot, kundi ang kawalan ng pag-asa at pagmamahal. Ngunit sa kabila ng liwanag na bumabalot sa anak namin, hindi mawawala ang mga anino ng nakaraan. Minsan, sa mga oras ng katahimikan, naririnig ko pa rin ang mga bulong ng mga nilalang na nagbabantang bawiin ang kanya-kanyang kapalaran. Minsan, nakikita ko siya na nag-iisa sa sulok, tila nakikipag-usap sa mga bagay na hindi nakikita ng iba. Hindi ko malaman kung ito ba ay bahagi ng sumpa o paalaala ng madilim na pinagmulan. Ngunit sa bawat pag-iyak at pag-aalala, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi lamang sa pagharap sa dilim, kundi sa pagtanggap at pag-aaruga sa mga sugat ng puso. Ang kwento namin ay hindi katapusan ng takot, kundi simula ng isang paglalakbay ng pag-ibig, pagtitiis, at pananalig. At kahit kailan, hindi ako susuko sa anak kong kakaiba, sa anak kong pinagpala at pinagpasa ng isang kakaibang kapalaran. Sa dulo ng dilim, sisikat pa rin ang liwanag dahil ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso ng isang ama. Isang gabi, habang ako ay nag-iisa sa bahay, naramdaman ko muli ang presensya ng dilim. Ang anak namin ay tahimik sa kanyang kwarto,
ngunit ang hangin ay puno ng kakaibang lamig. Biglang may kumatok sa bintana, at nang aking tingnan, may mga matang nagliliyab na nakatitig mula sa dilim ng gabi. Hindi ko maipaliwanag ang takot na bumalot sa akin sa mga sandaling iyon. Ngunit nang bumalik ako sa loob, nakita ko ang anak na nakangiti, ngunit ang ngiti niya ay puno ng hiwaga at lihim. Sabi niya, hindi mo na kami mapipigilan. At sa kanyang mga salita, naramdaman ko na ang laban namin ay hindi pa tapos, ito pa lamang ang simula ng isang mas madilim na kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala akong sa bawat dilim, may liwanag na naghihintay na magpabanal sa aming tahanan. At sa puso ko, may apoy na hindi kailanman mamamatay, ang apoy ng pag-asa at pagmamahal para sa kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa. Ang gabi ay nagdilim ng husto, at ang mga anino sa bahay namin ay tila naglalakbay sa mga pader. Narinig ko ang mga hakbang ng anak namin na nagmumula sa itaas na palapag. Dahan-dahan akong umakyat, dala ang isang kandila na may mahina ngunit matatag na liwanag. Paglapit ko sa kanyang kwarto, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumasalubong. Binuksan ko ang pinto, at nakita ko siya nakatayo sa gitna, nakatingin sa salamin na waring hindi siya ang nakikita. Ang kanyang anyo ay nagbabago, isang sagisag ng lumang sumpa na bumabalot sa aming pamilya. Tumigil siya sa pagsasalamin, at sa isang iglap, lumingon sa akin na may mata ng apoy at luha ng tao. Alam kong gusto mong iligtas ako, ang sabi niya, ngunit ang kadiliman ay bahagi ng akin. Dito ko naintindihan na ang tunay na laban ay hindi para sirain ang sumpa, kundi para tanggapin at mahalin ang anak ko sa kabila ng kanyang kakaibang kapalaran. At sa gitna ng dilim, ang pagmamahal ay siyang nagbigay ng liwanag na aming pinakailangang sandigan. Sa pagtanggap ko sa kanyang tunay na sarili, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dahan-dahang humupa. Ang mga matang dati ay naglalagablab ay napalitan ng mga matang puno ng pasasalamat at pag-asa. Hindi naging madali ang daan patungo rito, puno ng mga pagsubok at pagdurusa. Ngunit sa bawat hakbang na ginawa namin, lumalakas ang aming ugnayan, isang ugnayang hindi matitinag kahit ng pinakamadilim na sumpa. Pinili kong maging sandigan niya, ilaw sa kanyang madilim na daan. At sa bawat araw na dumarating, naniniwala akong ang kapangyarihan ng pagmamahal ang tunay na makagagaling sa anumang sugat. Sa aming kwento, walang lugar ang takot, kundi ang tapang at pag-asa. At ang kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa ay naging simbolo ng lakas, pagbabago at pag-ibig na walang hanggan. Ngunit sa likod ng aming bagong simula, may mga lihim pa ring nagtatago sa dilim ng gabi. Isang gabi, napansin kong may kakaibang mga marka sa balat ng anak namin, mga simbolo na tila naglalaman ng mga sinaunang sumpa. Hindi ko mawari kung paano ito napunta sa kanya, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga mata ng mga kaluluwang nagbabantay sa aming tahanan. Sa kabila ng lahat, hindi ako umatras. Nilalabanan ko ang bawat anino na sumusubok sirain ang aming pamilya. Dahil sa puso ko, alam kong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap, pagtitiis, at walang hanggang pagmamahal. Ang aming kwento ay patuloy na isinulat sa pagitan ng liwanag at dilim, isang kwento ng kakaibang bunsong anak, ng sumpa, at higit sa lahat, ng pag-asa. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, naramdaman ko muli ang kakaibang presensya. Sa likod ng bahay, may mga matang nagliliyab sa dilim, tila mga aninong hindi mapakali. Dinala ko ang anak namin sa gitna ng mga kandila at mga dasal, nilalabanan ang mga puwersang nagbabantang bawiin siya. Sa bawat pag-awit ng panalangin, unti-unting humupa ang mga anino, at ang liwanag ay muling bumalot sa aming tahanan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Dahil sa puso ko, may apoy na hindi mawawala, apoy ng pag-asa, pagmamahal, at tapang para sa kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa. At sa bawat pagsubok na dumarating, pinipili kong maniwala na sa kabila ng lahat, ang liwanag ay palaging mananaig laban sa kadiliman. Habang tumatagal, unti-unting nagiging malinaw ang aming landas. Ang anak namin, bagamat may dalang madilim na kapalaran, ay nagpapakita ng kakaibang lakas at tapang. Sa bawat araw, pinipili niyang labanan ang mga puwersa na gustong magdikta sa kanyang buhay. Hindi na siya isang biktima ng sumpa, kundi isang mandirigma ng liwanag at pag-ibig. Kami ng asawa ko ay naging mas matatag, pinag-iisa ng aming pagmamahal at pananalig. At kahit maraming pagsubok ang dumaan, naniniwala kami na ang kwento ng aming kakaibang bunsong anak ay patuloy na magbibigay inspirasyon. Isang kwento ng laban, pag-asa, at pagkabuo sa kabila ng lahat ng unos na dumaan sa aming buhay.
Dahil sa dulo ng dilim, ang pag-ibig ay ang tunay na magpapalaya sa amin mula sa anino ng kahapon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, may mga sandali pa rin ang takot na dumadalaw sa amin. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising ako sa mga iyak at bulong ng anak namin. Hindi ko maintindihan ang mga salitang kanyang binibitawan, ngunit ramdam ko ang kanyang paghihirap. Sa mga sandaling iyon, pinapalakas ko ang aking sarili at ipinapangako na hindi siya iiwanan. Pinipilit kong maging ilaw sa kanyang madilim na mundo, kahit na minsan ay tila ako rin ay nalulunod sa dilim. Sa kabila ng mga pagsubok, ang aming pamilya ay patuloy na lumalaban, magkasama, buo at matatag. Dahil sa amin, ang kakaibang bunsong anak ay hindi lamang isang sumpa, kundi isang biyaya na nagdala ng bagong pag-asa at lakas. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang aming samahan. Ang anak namin, sa kabila ng mga anino ng nakaraan, ay unti-unting nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Hindi na siya takot o pangamba, kundi isang simbolo ng katatagan at pag-asa. Sa bawat ngiti niya, nararamdaman ko ang isang panibagong simula para sa aming pamilya. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na hadlang, kundi mga aral na nagpatibay sa aming lahat. Habang hinaharap namin ang mga hamon, natutunan namin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtanggap at pagmamahal. At sa dulo ng aming kwento, ang kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa ay naging bukal ng pag-ibig na walang katulad. Isang kwento ng hirap, tapang, at higit sa lahat, ng walang hanggang pag-asa. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may dumating na malamig na hangin na tila nagbabadya ng bagong panganib. Isang anino ang bumaba mula sa itaas, lumapit sa aming tahanan ng walang ingay. Narinig ko ang mahihinang bulong na tila nagmumula sa kabilang mundo, mga salita ng sumpa at puot. Ang anak namin ay tila nawala sa isang sandali, at nang siya ay bumalik, ang mga mata niya ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang liwanag ng pag-asa, kundi ng isang puwersang hindi namin lubos na maunawaan. Alam ko, ang laban na ito ay mas matindi kaysa dati. Ngunit hindi kami susuko, sapagkat ang aming pagmamahal at tapang ay mas malakas kaysa sa anumang kadiliman na sumusubok na sirain kami. At sa puso ng dilim, patuloy kaming maglalakbay, magkasama, laban sa lahat ng pagsubok na naghihintay sa amin. Habang lumalaban kami sa anino, naramdaman ko ang malamig na kamay na dumampi sa balikat ng anak namin. Ngunit sa halip na matakot, tinanaw namin ito ng may tapang at determinasyon. Ang anak namin ay naglakad patungo sa dilim, hindi na bilang biktima kundi bilang mandirigma. Ang mga mata niya ay nagliliwanag ng kakaibang apoy, apoy ng paglaban at pag-asa. Dahan-dahan, ang mga aninong bumabalot sa amin ay naglaho, parang usok sa hangin. Ang bahay namin ay muling napuno ng liwanag, at ang hangin ay naging mainit, puno ng bagong sigla. Sa wakas, naunawaan namin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa puso, isang puso na hindi sumusuko kahit kailan. At sa kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa, natagpuan namin ang lakas upang harapin ang kahit anong dilim na darating. Ngunit sa kabila ng panibagong liwanag, may mga sugat pa rin kailangang pagalingin. Ang anak namin, bagamat lumalakas, ay dala pa rin ang bigat ng mga alaala ng madilim na nakaraan. Minsan, sa mga sandali ng katahimikan, napapansin ko siyang nagmumuni-muni, tila nakikipaglaban sa sarili niyang mga demonyo. Hindi ko mawari kung kailan muling susubok ang kadiliman na balutin siya, ngunit handa kami. Kami ay magpapatuloy, magkaisa, at magmamahalan, hindi lang bilang pamilya, kundi bilang mga mandirigmang hindi sumusuko sa gitna ng unos. Ang kwento namin ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-ibig ay laging nandyan upang magbigay liwanag. At ang kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa ay patuloy na magiging simbolo ng pag-asa at lakas sa aming buhay. Isang gabi, may naramdaman akong kakaibang lamig na bumalot sa buong bahay. Bigla akong nagising sa tunog ng mga yabag mula sa itaas na palapag. Dahan-dahan akong umakyat, dala ang kandila na nagsisilbing gabay sa madilim na hagdan. Paglapit ko sa kwarto ng anak namin, naramdaman ko ang presensya ng isang hindi nakikitang nilalang. Nakabukas ang pinto, at nakita ko siya na nakatayo sa harap ng salamin, nakatingin sa kanyang refleksyon na waring hindi siya. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng malamlam na liwanag na punong-puno ng kalungkutan at galit. Hindi ako makakawala, ang bulong niya na parang sumpa na nagdudulot ng kilabot. Ngunit sa kabila nito, niyakap ko siya at sinabing, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami.
Sa pagtanggap namin sa kanya, unti-unting naglaho ang dilim na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Ngunit alam kong ang tunay na laban ay hindi pa tapos, ito pa lamang ang simula ng isang mas malalim na kwento ng pag-asa at pagkabuhay muli. Habang yakap ko siya, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na unti-unting bumabalik. Ang mga matang dati ay puno ng dilim, ngayon ay nagliliwanag ng liwanag ng pag-asa. Sa bawat haplos ko, parang pinapawi ang mga sugat na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Ngunit ang dilim ay hindi basta sumusuko. Minsan, naririnig namin ang mga bulong na nagmumula sa dilim ng gabi, mga paalala ng sumpang kailangang pagtagumpayan. Kahit ganito, pinipili naming magkaisa, lumaban bilang isang pamilya. Dahil sa kabila ng lahat, naniniwala kami na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagmamahal at pagtanggap. At sa kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa, nakita namin ang simula ng isang bagong pag-asa, isang liwanag na hindi kailanman mamamatay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may mga kakaibang tunog na muling bumabalik sa aming tahanan. Parang mga bulong ng mga kaluluwang naglalakad sa pagitan ng mundo ng buhay at kamatayan. Nakita ko ang anak namin na naglalakad sa madilim na pasilyo, tila sinusundan ng mga aninong hindi nakikita ng iba. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag pa rin, ngunit may halong pag-aalinlangan at takot. Nilapitan ko siya at hinawakan ang kanyang kamay na para bang pinipilit kong ipasa ang lakas na nasa akin. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang laban namin ay hindi lamang laban sa mga nilalang ng kadiliman, kundi laban din sa mga sugat na dala ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala kami na ang pag-ibig at pagtanggap ang tunay na sandata sa bawat unos na darating. At sa bawat araw, ang kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa ay lumalakas, unti-unting nagpapakita ng kanyang tunay na sarili, isang mandirigma ng liwanag sa gitna ng dilim. Isang umaga, habang nagpapalit ng damit ang anak namin, napansin ko ang kakaibang marka sa kanyang bala. Hindi ito karaniwang pilat o sugat, tila mga sinaunang simbolo na naglalaman ng mga lihim ng madilim na mundo. Napuno ako ng takot at pagkabahala, ngunit nilapitan ko siya ng may buong pagmamahal. Tandaan mo, sabi ko, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng tanong at pagkalito. Tila hindi niya lubos na naunawaan ang bigat ng kanyang kapalaran. Alam kong ang sumpa ay patuloy na nagbabanta sa kanya, ngunit handa kaming harapin ito ng magkasama. Ang aming pamilya ay naging matibay na pader laban sa mga puwersa ng kadiliman. At sa bawat araw, ang kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa ay patuloy na nagsisilbing ilaw sa madilim naming mundo. Ngunit isang gabi, habang nakatulog ang lahat, may narinig akong mahina, ngunit malakas na iyak mula sa kwarto ng anak namin. Dahan-dahan akong pumasok, at nakita ko siyang nakayuko sa sulok, hawak ang isang lumang libro na puno ng mga simbolo at dasal. Ang mga pahina nito ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi dapat mabuksan ng mga karaniwang tao. Nilapitan ko siya, at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Sa kanyang pag-iyak, sinabi niya na nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang mga anino ng kanyang nakaraan. Ngunit pinipilit niyang lumaban dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa mga sandaling iyon, naisip ko na ang tunay na laban ay hindi lang laban sa mga aswang o sumpa, kundi laban sa takot at kawalan ng pag-asa. At sa aming pamilya, natutunan naming magkaisa, magtiwala at magmahal kahit sa gitna ng pinakamadilim na unos. Habang hawak ko ang kamay ng anak namin, naramdaman ko ang kanyang pag-ibig at tapang na unti-unting bumabalik. Ang madilim na kwarto ay napuno ng init at liwanag ng pag-asa. Ang mga aninong minsang nagbabantang sirain ang aming pamilya ay tila napalayas ng lakas ng aming samahan. Ngunit sa puso ko, alam kong ang laban ay hindi pa tapos. May mga puwersa pa ring nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon upang muling subukan kami. Kaya patuloy kaming nagdarasal, nagmamahalan at lumalaban, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mandirigma. At sa kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa, nakita namin ang pag-asa na magbibigay liwanag sa kahit pinakamadilim na gabi. Ngunit isang gabi, may mga aninong dumilim na parang ulap na sumadsad sa aming bubong. Narinig ko ang mga yabag na mabigat, tila ba may mga nilalang na naglalakad sa bubong, naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Bigla, tumalbog ang isang malakas na tunog sa dingding, at ang anak namin ay natigilan, nakatingin sa isang sulok na walang laman. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, may daladalang lihim na hindi ko maintindihan. Nilapitan ko siya,
hinawakan ang kanyang balikat, at pinilit na patahimikin ang takot na naroroon sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na laban namin ay hindi lang sa mga nilalang ng dilim, kundi sa mga lihim na bumabalot sa aming pamilya. Ngunit kahit anong dilim ang dumaan, hindi kami magpapatalo. Dahil sa puso namin ay may ilaw na hindi kailanman mamamatay, isang ilaw na nagmumula sa pagmamahal para sa kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa. Sa paglipas ng panahon, natutunan naming yakapin ang bawat bahagi ng aming kwento, mga sugat, takot, at mga hiwaga na bumalot sa buhay ng aming pamilya. Ang kakaibang bunsong anak ng bago kong asawa ay hindi na lamang isang misteryo o sumpa, kundi isang bukal ng lakas at pag-asa. Sa kabila ng madilim na nakaraan, napalitan ito ng liwanag na nagmumula sa pagmamahal, pagtanggap at tapang. Ang aming tahanan ay naging santuwaryo, isang lugar kung saan ang bawat isa ay malaya at ligtas, anuman ang kanilang pinanggalingan. Alam naming hindi madali ang aming pinagdaanan, ngunit sa bawat pagsubok ay mas tumibay ang aming samahan. At habang pinagmamasdan ko ang ngiti ng aking anak, alam ko na sa kabila ng lahat, ang tunay na himala ay ang pamilya, isang pamilya na nagmamahalan ng walang kondisyon. Dito nagtatapos ang aming kwento, hindi bilang isang takot, kundi bilang isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pag-ibig ang siyang magwawagi.